Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. PRO7 Action Files. Mga panghitabong naglambikit sa katawan, ihatagan ng aksyon o kasulbaran sa kapulisan. PRO7 Action Files. Base sa talaan sa Police Regional Office 7. Anong ganinyo sa Police Regional Office 7 o NTV CCTN PRO7 Action Files. May hapon kanatong tanan. Kumusta? Welcome sa atong tulumanon ang PRO7 Action Files. Kini gihapon ninyong ubos nga lagad Dennis Regner Tabar. Mo'y makiguban kaninyo hangtod ta sa alas 3 karong hapuna. Unya ako ang partner nga si Lieutenant Colonel Maria Aurora Lagari Rayos. Naara diri sa studio, wa siya mo apil nako kaya yung gipanlabis sa atong mga bisita. No kay sa magdirektor mo siya dagan ni sagdawa magmandar sa mag-makeup muna nga naroon siya diri sa studio ra gyud pero nalipay ta tungod kay kung kayong duman no ni adtong miaging semana sa atong episode dunay atong bisita sab siya maoy chairman sa Regional Advisory Council no si Yubalios no siya mo itong bisita kay mao na ato ang kuan karon ato may bawaan unsa poy mga matabang no natabang sa ato ang mga advisory council o sa ilang gihimo nga nakatabang sa atong kapulisan. Then karong hapuna ang ato ang nasad nga bisita karon nalipay ko kay akong mga suod nga mga higala nga mga babay mao ina karon diri no ato ang mga bugat na kayo mga abaga di na matabang ni mga abaga ni mga tawhan sa una kita men sa una mga Kapitan Peranggo, karon city director na ba? Bugat na kayo. Bitaw ato ang bisita karon mao si ay acting city director sa Mandawi City Police Office. Akong ipailan ninyo si Colonel Maribel Hitigan. Ma'am, maayong hapon. Maayong hapon kanatong tanan ug labi na sa mga nagtan-aw sa PRO7 Action Files. Salamat pud Sir Den nga sa makausapan na ana pud gihapon ta karon aning programaha. Nya lain sa natong bisita karon ako sa ning amiga gwapa gihapon no nagpabiling gwapa hantud karon may pagkausap ni ma'am no bitaw ang ato ang bisita karon mao si siya maoy hipi no sa Police Strategy Management Unit nya at the same time siya pod maoy tigpamaba no diha sa Mandawi City Police Office. So mo ni nakanindot aning Ma'am Villaro kay na siya hipi siya diha sa aning mga division aning nga unit but at the same time siya mo iti pamaba diha sa MCPO. Walain kung dili si Lieutenant Colonel Mercy Villaro. Ma'am, maayong hapon. Maayong hapon Sir Dennis, maayong hapon sa tanan ng mga nagtan-aw karon sa ato ang programa. Unya ang ato ang bisita sa akong nang gikaingon last week ang chairman sa Regional Advisory Council. Karon ilas ang gida no ang ato ang chairman usab sa Mandawi no Mandawi City Police Office siya mo'y chairman sa Advisory Council sa Mandawi City Police Office. Walain siya akong naseran nga siya pud mo'y presidente karon no kanhi presidente sa Mandawi Chamber of Commerce and Industry. Mao kini siya si Mr. Steven Yu. Sir, maayong hapon. Mayong hapon, Sir Dennis. Mayong hapon, Ma'am Maribel, Ma'am Mercy. Yes, sir. Mayong hapon. O sa tanan natong mga televiewers, maayong hapon ninyo diha. Daghang salamat Sir Dennis for inviting us here. Yes, ako kay nako nang dungog po sir no nga nakakita ta na nabalik po na to ang mga nakakita po misa ko ang mga higala po sa PNP. Okay, gamay lang kayong background, gamay lang kayong background sa to ang mga nagtan-aw karon labi na kato ang mga viewers nga wa makakita o wa maka kuan kayo unsa man ni ang advisory council no unsa ni siya kay
na may nananaw na to karon nga wa katanaw na to naging sa tong last nga episode. So may siguro ipahibaw ni Ma'am Hitigan o ni Ma'am Bilyaro baka ubo lang unsa man ni ang advisory council o nganong gikinahanglan man ni sa ato ang kapulisan. Yes, ang atuang ang the PNP is now working for the performance governance system, and part of it is to create a multi-sectoral for the governance. So mauna nga with this, nag-create og advisory council para sa mga nagkalain-lain na city and even regional. So mao kini sila nga naga-compose from the different sectors, sir. Ang atoang mga gipang invite na mubuo sa atong advisory council from the different sectors are from the business, academe, religious, media, from LGU, and we also have from LGBT, PWD, senior citizen. So mauna siya ang mga daghan ng mga komposisyon nga mo represent sa mga nagkalain-lain na sektor. So mauna nga kani sila na mga representatives from the community, mauni sila ang mga give og advice sa ato ang mga kapulisan how to improve our duty, our functions, our tanan nato na mga functions sa ato sa PNP, administrative man or operational. Ma'am Hitigan, kibaw ko nga kada station naagid mo naapot sila advisory council, no? Yes, so kini si Misterio, siya maoy chairman gyud sa tibuok gyud sa inyohan na sa Mandawi City Police Office. Yes, sir. Okay. Anong si Sir Yoman ang inyohang napili o gipili nga mahimo nga maoy chairman? Actually, sir, then before ko nag-abot sa Mandawi, si Sir Steven Yu nagyud ang ato ang advisory group president, why or chairman, because nagtuo ang MCPO nga through the effort and through the contributions of Sir Steven Yu, mapadali, no, mapagaan ang trabaho sa mga kapulisan. It's because as what the title of Sir Steven Yu, dili basta-basta, no, siya ang president dati, no, ng Mandawi Chamber of Commerce and Industry. So kung muingon lang kag sa mga linkages, kung kinahanglanon nato, daghan kaayog matabang si Sir Steven Yu. So that's why the MCPO was requesting, no, na siya gid ang himuong presidente. Kay knowing the fact na sa gingon na ganihan ni Mercy nga nagkalain-laing mga sectors sa sosyudad or sa community para matabangan nato ang mga kapulisan. Dili lang matabangan sa unsang aspeto kundi tanan-tanan na, operational, administrative, and so on and so forth. So kami, or personally sa ako dako gyud kaig matabang si Sir Steven Yu when it comes to operational and administrative aspects sa Mandawi City Police Office. Okay. Sir Steven Yu, no? Ako po ning ipangutana kani adto sa atong last week. Ako po ning ibalik og pangutana karon. Hibaw ko nga negosyante ka, na kay business, busy kay ka, no? Busy kay ka tanan. Nya og mahimo gani ay ako yung gasulsula na inyong mga advisory, no? Kay dako di ko kaatiman ana kay busy kay ko. Pero ngano nga imong gidawat ang challenge, ngano imong gidawat ni mao nga posisyon, no, nga tahas nga kay ba ko nga magsigir man ni meeting nya patawag ka ano ba. So naa ba kay ang imong kasing-kasing naabot sa PNP or taganahan lang jud ka nga makatabang kay nimo nakita nga gikinahanglan jud ang PNP o civilian nga sama nimo nga maka-advise pod ngadto nila? Before I answer the question, Sir Dennis, no, of course, yes, no, my heart, of course, is with PNP. But I would like to take you back a little bit to my personal history. Actually, in all the things that happen, no, I would say God is in control. So I did not plan this to be active in socio-civic, like becoming president of Mandawi Chamber and becoming the chairman of Advisory Council. It all happened because I think God wills it. Before, of course, ang atong goal yun is to pay it forward, no? Makatabang ta sa komunidad that sustains our business. It's a circular economy after all. So we wanted to be able to be of help, no?
And nahatagan tag opportunity sa pagsalig sa mga tao sa sama ni Ma'am Colonel Maribel o ni Ma'am Mercy o sa atong mga kakuyog sa Advisory Council. They thank you for the trust and confidence gibutang ta nila as chairman sa Advisory Council. But I would say nga kami dinhi actually we're just co-equals. We're just volunteers, no? Ang title is just a title. We are here to serve. So kami sa Advisory Council, we are very close. We are united. And I would say we are really bounded by love. Unya, we build on each other. We build on the legacy of ang past leaders, no, of the Advisory Council, past members. We help each other. And we're happy at the same time. These are all wholehearted effort to serve, of course, the PNP because naman tay scorecard nganhi. We are created from PGS, no, Philippine Governance System. At the same time, we have our other roles, no, which is to help the community, no, and makita nato nga with the help of the active leadership of Ma'am Maribel, of course, and Ma'am Mercy, building on also the legacy of the past leaders of MCPO. Makaingon yun ko nga aktibo kayo ang Mandawi City Police Office Advisory Council. In fact, we are a recipient of awards, no? I think we're the only one awarded last year, no, by the region. We are if I may, with all modesty, we are a multi-awarded advisory council, and MCPO is a multi-awarded police office. And these are all also in coordination with the City Hall, no? Kay of course atong mayor is really, I really appreciate and very grateful to Mayor for all the support. Kay grabe gid ang suporta ni Mayor. Ang City Hall dali kay nato maduulan. The linkages are very strong. So if I may mention again, atong kasing-kasing na gyud sa sa Advisory Council, sa kapulisan, sa komunidad. And if I may mention, Sir Dennis, nga sama sa battle cry ni Mayor, no, nga moingon si Mayor, I am Mandawi. Yeah, moingon din ta, we are Mandawi. Then move Mandawi. Sa Advisory Council, we are one. We are MCPO Advisory Council. We are MCPO. We are one. Very good. Yeah, thank you. So, ang ako nang unsa imo nakita sa imong paglingkod, unsa imong makaingon ka nga contribution ngadto sa ilang na purma karon nga makaingon ka nga kami ana sa Advisory Council mo gyud ni suggest niya na ug di patungod sa among mga opinion, sa among nakita nga gikinahanglan waon ta na. Actually, with all modesty, daghan na gid mi na accomplish. First of all, we're happy nga among PGS journey na nami sa almost the last part na we are on track sa among Philippine Governance System journey. Kinaman mi KPI sa Advisory Council together with the MCPO, no? Yes, sir. So and also on the other aspects na mo makita po nato nga daghan tag project na accomplish, no? We were able to daghan gyud tag natabang from, I think you can see that we were able to have a kanang lounging area for the guests, no? We have tents na supplement ginato kay kabaw man ta nga ang budget biya sa PNP is limited, no? Lisod magkuha ng government, and sama sa giingon ni Chairman Ubalios, daghan mag good Samaritan. So nagtabang-tabang mi, nag-ipon-ipon, and plus the activities, we were able to nami lounge, nami katong among tent. Right now we're building an ark because in town sa among kuan wala pa mi proper nga gate, no, og ark. So and we're among other things lots of outreach program. Just last katong February, last Sunday, we had a katong complete good caravan of services, servisyong caravan. From giving away goods to haircut to legal service, tanan yun, complete, no? And we've been doing several community outreach program in 1 year. Unya ang kada stasyon pod nato, kay naman sa Advisory Council, kada stasyon under pod na nato, they're all very active. Grabe pod ang ilang pagtabang, no? And
these are all with the personal funds na mo. Aha. Oh, yeah. If I may mention, kanina may jacket, uniform, personal funds ni tanan. So, magtabang-tabang mi kani usay ako'y mo hatag with the approval nila, no? Hatag, of course always with their approval. Unya ang uban po nato nga member mo hatag pod. So, again, we are happy to serve, and we look forward to more heights, no, together with the MCPO and the city. Mamitigan unsay epekto sa ang advisory council nga naa ninyo karon? Of course, sir, as the acting city director, I am really very happy to have our very supportive, not only supportive, look at them, no, despite sa kabisihon nila, yet when we have lots of meetings, automatic parang almost all of them are there. So di ba, sir, it shows really their commitment to serve. Kung ang amua pang motto is to serve and protect, look at Sir Steven Yu, no, for them services to the police are you are so eager, sir, no, to support us. So nakita na to, sir, nga dili gyud magiging ana ang accomplishments ng PNP, ng MCPO kung wala ang atong tabang gikan sa advisory group. Of course, sa ato ang president, no, chairman ng advisory group, anytime, no, of the day and night, with the CPSMU, ingnon lang ako si Mercy need na nato nga, no, automatic si Sir Steven Yu i-gather dayon ang members for us to have some meetings, no, para kung unsa man ang mga plano as regards anyway, isa lang naman ang direction namo, sir, that is to serve really and protect the community. So sa services na ana ang atong advisory group, ang sa PNP na lang is to give our best effort, no? So kung wala o nag-complement na gani sila, kami pang mga pulis pakaangkaang di wala gyud. So we need to do our part also para makitaan po nila ni Sir Steven sa among advisory group nga the PNP is working. Yes. Ma'am Villaro, as mo'y hipi, no, sa Strategy Management Unit, sa mga tanaw, unsa man sa ning opisinahan, no? Unya unsa naman sa taasa naman ta adapit kay ba kung ikaw may nagtan-aw ni kanang inyong namoy Patrol 2030, no? So man hapit na ta patrol plan. Actually, we are preparing. We are waiting for the PRO7 na ma-institutionalize, and second, kami na ang mga naa sa ubos down from mga police officers mo apply for institutionalization. So we are working on it. Nag-gather paghihapon may og mga documents and kuan gihapon implementation gihapon sa unsa pay mga programs. So nagpadayon karon. So naa paghihapon ta sa sakto nga track ang MCPO. Wa kay dugang mo. So sa matter of fact, sir, isa sa mga ginatanaw for us to become institutionalized is, I think, the best practices that we have, no? So we have lots of best practices in MCPO. Best practices po. Isa ana kanang ginatawag na mga uplan bulabog, wherein, no, nakita nato nga dako gyud siyang impact sa sa community. Ang isa ana nag-zero crime incident Sir Steven, no, so we're happy really na during the conduct of meetings with the advisory group or with the advisory council, giistorya namo database, sir, ha, statistically it was sa data nakita nato na zero crime incident ang MCPO during the time of election, the UNDAS, no, likewise katong kasagsagan ng yung 9-day mass, nag-zero crime incident ang PNP. Why? It's because of the support of the advisory group, no? So, working lang ang mga kapulisan nato. So, as the acting city director, really, I appreciated much the effort of our advisory council. Without them, I do not know kung unsa pod ang mga pulis. Kaya, very effective siya when we speak about Patrol Plan 2030. Naanata sa direction nato, ituloy-tuloy na nato. Sir Yu, unsa pay imong nakita nga gikinahanglan nga matabang pa nato unya sa ato ang PNP labi na Diaz Mandaue?
Okay. Actually, I would like to emphasize nga ang atong PNP karon lahi na gyud kaayo sa PNP sa una, no? We can see that doon na gid siya sa mga tao, sa community. Aside from nga very effective na gid sila, like what was mentioned by Mama Rebel nga zero crime, no? Last election, and we have the lowest crime statistics, no? In the region and maybe in the Philippines, no? So doon na gyud kaayo, so we're bridging the gap. And nakita na ko ang efficiency. So moving forward, of course, we have to continue our pathways, no, to the PNP Patrol Plan 2030, and among PGS. At the same time, ipatuloy na mo, continue to build on our accomplishments or whatever we have done to make our, outreach, our service, the things that we provide and help make it happen, hoping to make it far better each day. So of course with the will of the Lord, no, with the protection of the Lord, and we are confident that good things are yet to come, no. Better things are yet to come for MCPO and for Mandawi City. Ikaw as past president sa Mandawi Chamber sa karon ko sa negosyante, importante no nga kining imo makita nimo nga zero crime, malinawon ang Mandawi. So usa ni sa mga factor nga considered sa mga businessman, di ba? Nga mububuta o mingaw di kanang way gubot, way samok, di ba? Actually, Sir Dennis, ang peace and order is very important for a community, for us to attract investment. In fact, if I may mention, ang Mandawi Chamber is Hall of Famer, no? Most outstanding chamber in the Philippines. So sama sa mga qualification o mga criteria na nga mahimot ang outstanding chamber po. Of course, the chamber is making an impact to the community, and it shows to the community nga ni-grow gid ang city. So on top of that, the Mandawi City also the previous year under Mayor Jonas Cortez awarded po siya as the best LGU in the Philippines. So Mandawi, you can see Mandawi, grabe ang growth sa Mandawi. So we cannot make that happen kung walay peace and order. Dili maayo ang peace and order, because if peace and order breaks down, everything goes down the drain. So mao na atong priority. On top of that, of course, the collaboration. Makita gid nato nga active kay si Mama Rebel, si Ma'am Mercy. O gani ang buntag na sila sa nag-activate mo ko mga environment officer, no, activating our police force together with the City Hall. You can see grabe kayo ang koordinasyon karon, not just between the Advisory Council and MCPO, but also the city and all the other agencies, CSOs, and makalipay. Well, ikaw sad proud sad ka, no, nga part ka ni ana nga ikaw mo chairman sa Advisory Council, nya makita nimo nga success ato ang kapulisan, maayog agi, ma-proud sad ka nga part ka niya ng maong kalampusan. Yes, I'm very proud to be part of the MCPO Advisory Council, to be part of the city, to be a Mandawihanon, to be a Cebuanon, and to be a Filipino. Namoy programa ron nga sa to inyong ikuan. Actually, sir, katong giingon ni Sir Steven, just this morning, there was a renewal of yung sa deputation of environmental ordinances, no, with our Senro. And lucky enough that we have, I think, 121 personnel that were being deputized. So pwede na sila actually, trabaho man yun na namo, pero mas gipakusgan pa tungod anang gipa-focus sila as to the environmental ordinances that we have in Mandawi City. So I am so happy na all of us, sabi nga ni Sir, collaboration between and among the agencies, no, other kahit mga private entities, nagtabang na pod sila intended for the Mandawi City. May nang kaibaw po nga itong taga Mandawi ron. Unsa may environmental, unsa may ilang trabaho ni ana, unsa may bantayan po kay ingalig may bunga. So may mga pareha sana sir kanang mga nag-ihi-ihi lang des kilid-kilid. Bantay mo kay na mga manay mga citations ang
manigarilyo. Kanang mga manigarilyo, bantay mo kay kanang simpleng luwa lang. Bawal na. So, nanay mga pulis mag-monitor na ito, O, nya ang ato ra bang mga kapulisan nga gigamit katong mga Civilian. dili po na uniform. Uniform. Katong mga naagyod sa streets, no? Yay. May dala-dala na silang mga citation para i-implement gyud nila ang ordinances. So Labay basura na, labay basura, pinasa lang. bawal na. Yeah, okay sa kuha na sad para limpis yung Mandawi na. Nya drunkenness, daghan na kay tag nadakpan na bago kasukas. Bawal na siya. Ang kabantay bitaw kuha na sa PNP karon apil na sa ilahang kanang report sa weekly report kanang mga papatuman og mga ordinance, no? City ordinance. City ordinances. Kabantay bitaw ko. Okay, maayo sa so seryo kanang mga inana nga klase nga mga pagpatuman ginagmay na siya but makatabang na dako nag-impact sa ato ang syudad, di ba? Yes, dako yung kay nag-impact because little things, the sum of little things is what makes up the whole ecosystem. So kaning mga ginagmay nga atong gibuhat, nakita man siguro nato ang resulta nga makita man siguro nga ang Mandawi is really growing very fast. In fact, Mandawi is very much well known now. Sa una, ang joke ni Mayor Jonas ana is sa unang panahon ko ang nailhan sa mga taga Manila ang Mandawi poem ra ko kay Mandawi ba. So mga bingka. Karon kay daghan na kayo mo bisitas Mandawi kay makig-benchmark nga giunsa ko So of course these are all the efforts of sa atong kapulisan o sa atong komunidad, no? Everyone helping each other. At saka we are so lucky talaga, Sir Den. Sige. Tagaan ta ka og higayon no kay moraman og api kinatao niya napamansay nag paabot ra ba nato kung lain pud nga batch pud turinot uta kayong ipadayon tanis umaabot pa nga mga atong episode no namamatay lang di pa man ni mahuman kay 13 na guni katuig programa so tugay na kay magpuol kay no ikaw so kapitan pa ka bisita nako karon city director na ka mo taon na gini mo ang programa pero napay mo sunod no nya I hope nga sa atong pagbalik taas ato ang panahon na sad nya seryo kun naagihapon ka no kay daghan na pug mahimo ang mga panahon na gyud daghan na mabuhat sa dakbayan sa Mandawi so siguro ang imong mensahe unahon nako si Mamitigan sa iyang mensahe ngadto sa taga Mandawi. Sa atong first is I would like to thank our LGU no headed by no less than our local chief executive Honorable Mayor Jonas Cortez. Thank you so much, sir, for your support to the PNP, specifically in the Mandawi City Police Office. And likewise, nagapasalamat migdako tungod sa effort nga gihatag ng advisory council natin headed by no less than our chairman Sir Steven Yu. Thank you so much really, sir, for your effort despite of the busiest days that you have, yet gihatagan gyud ninyo og oras ang atong mga kapulisan for us to grow more, no, to give more and to give our best effort to the Mandawihanons. Daghang salamat sa iyong support kay without your support wala pud mi mahimo mga kapulisan. Though ang among motto is to serve and protect, yet kung walay support from the community, walay mahimo ang mga kapulisan. So daghang salamat sa atong mga Mandawihanons, and take note Mandawihanons na we are here serving and protecting you as our community. Sa mga to be criminals, watch out kasi hindi namin kayo tatantanan talaga. We are here, not 24/7, the PNP is working in the Mandawi in all the jurisdiction of Mandawi City. Okay. Ma'am Villaro, ang imong mensahe para sa tuang mga nagtan-aw karon nga taga Mandawi. Yes, para sa ato ang mga taga Mandawihanos, no, daghan kay salamat sa inyong mga suporta, especially sa katong mga nagsumbong, nag-give of information sa ato ang mga kapulisan para mas malesen ang ato ang mga krimen dinha sama sa paghatag og information para sa madakpan kini ang mga naglain-lain ng mga kriminal sama sa kaning mga illegal drugs, illegal gambling. Thank you so much sa inyong support of kami diri sa Mandawi City Police Office magpadayon 24 hours sa pagserbisyo para kaninyo, para kanatong tanan. Okay. Sir Steven Yu, ang imong mensahe para to ang mga nagtan-aw karon. Okay, first of all, Sir Dennis, guwapo kay ni imong programa, no? Nga kuan, of course, you are actually dako kay nigtabang in helping bridge from the police, the PNP, towards the community.
This is a very noble program. Daghang salamat kaayo and kudos to you. Of course, magpasalamat gyud ko kay Ma'am Maribel o kay Ma'am Mercy. Dili man niingon sa love your own, no, but grabe gid ni sila mo trabaho. Makita Grabe man mo trabaho, kay makita grabe. man kay lahi man ilang mga muhatag gid ni sila award ang PNP. Doon na ginay basis statistic ginay laha. Yes, oh. Dili na kanang pabor-pabor kay amiga ni nako si Kitiga na wala nila ha. Base gina sa record no o by ranking gina. So kana awardan doon na kamatuoran gina. And ma-feel gid nimo ang ilang love sa pagserbisyo ba? Yes. Ang love sa ilang Call of Duty. Salamat kayo. And of course, to our advisory council members, atong mga akong vice chair no si Mr. Kevin Cabahog ang atong barangay captain karon sa Barangay Luo. Barangay Luok. Ang vice chairman external si Cons Oka no. Councilor Oscar Del Castillo Jr., city councilor, very supportive kayo. Siya gyud ang nag-push ako ang mag-chairman. Unya of course our secretary from Napolcom si Attorney Lisel Yamedo, atong treasurer si George Yong Mendoza, atong auditor si Mr. Mesrim King, atong mga members no. Dalion lang nako Mr. Norman Mendoza, si of course si Paul Pioquinto, si Vic Ibarita, si Ronald Elpa, si Villanueva, Sir Villanueva no sa atong Mandawi City College. And and the others no, na kompleto naman siguro. So daghang salamat kaninyong tanan, and of course sa atong Mandawihanon. Kay di gini may tabutanan kung walay cooperation from all the Mandawihanon. So nag number 1 ang MCPO because of your support and cooperation, and shall I say because of your love for your community. So daghang salamat and thank you. Actually, kini ato ang kapulisan kamaango ni sila no. Mamitiga dili ni taga Mandawi siguro. Ma'am Villaro dili ni taga Mandawi. Anytime sunod buwan ibalhin na ni sila glaen pod nga unit, di sila kabalibad kay ang ilahang kuan Pilipinas man gyud no. Pero ang pure ni nga taga Mandawi si Estereo gyud no. So og naagi angay nga ma-proud ani gani nga bisan gani dili taga Mandawi ni trabaho gani, how much more nga kamog yung taga Mandawi nga mo'y giserbisyuhan ining maong mga pulis no, ining mga opisyal. Yes. Kay mamitigan siguro general ni mato naman nito sa Kaprao di ba, mato na ni PRO7. So mo na nga salamat kayo ninyo no sa tinuod tong gisulti ni Seryo nga og ang atong kapulisan. Pwede naman magbagdoy ni sila kay di ko ni sila taga Mandawi no, pero naaman sila na ni serbisyo, diha man sila gi-assign, so ilagi ng barugan yon nga ilagi yung serbisyo ng taga Mandawi no. So salamat kayo ninyo mamitigan ha, salamat kayo Ma'am Villaro ha, salamat kayo Seryo, salamat kayo sa umabot pa nga mga programa. Mag-abot gyapon ta ha, kung imbitaron mo na kana siya mo na siya responsable sa mga invitasyon ha. Ikaw sa Herabad kini sa mga invitation so mo tatulog ka buok ba lago taw say kay di ta to anugon ka to mga bisita ba di ta ka pahinabi og maayo. Pero sige lang kada pay mo sunod no, ako ni extend ng gamay kay nilapas na bata. Salamat kayo unya sa among pagbalik laay na pod nga atong mahinabi gikan na pod sa Lapu-Lapu City Police Office no. So standby. Salamat. PRO7 Action Files. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay!
Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon moagi ta sa rampa diha, no, maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Babae lang ako. Kaya huwag niyong sabihin. Kaya kong pumantay o humigit sa mga lalaki. Matadhana akong maging nasa ibaba. Hindi totoong babae ang mas malakas ang kasarian. Siya na mismo ang humusga. Babae lang ako. Panahon na para baliktarin natin. Babae lang ako. Siya na mismo ang humusga. Babae ang mas malakas na kasarian. Hindi totoong matadhana akong maging nasa ibaba. Kaya kong pumantay o humigit sa mga lalaki. Kaya huwag niyong sabihin. Babae lang ako. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong ko para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight the transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. PRO7 Action Files. So kay kani classmate mo? Okay, maayong hapon mga gala, balik sa ato ang programa, ang PRO7 Action Files. O niya, sama sa gihapon, ang ato ang lain na sab nato nga set sa ato ang mga bisita karon. O niya, kini sila maoy sa Lapu-Lapu na sad. Kaganina sa Mandawi man to, but kini karon sa Lapu-Lapu na sab ni. No, niya, ako maning mga bisita naman siguro nako guni sila. Good, ikaw sa bisita sunod ka na wala pa. Hindi pa. First time pa to? First time. Ito, tagahanan niya, kaduhanan ni, gikanis Danao, guni siya. Oh. Unya, sila maoy Lapu-Lapu, no? Ang ato ang bisita karon, siya maoy kuani, kana ganing asam ti mong pangan diri dara diri yo. Ako ning kuno kay ano sayop na taan ni. Mato sigug tan-aw di man gid mao. Oh, bitaw. Ang ato ang bisita karon, ang ato ang city director nga si Colonel Elmer Lim, no? Asa mas na busy pa si Sir Lim. Oh, naadaraw karon diri ato ang Deputy City Director for Administration. Siya mo ikaduha, no, sa Lapu-Lapu City Police Office. Siya si Lieutenant Colonel Fortunato Ikli Jr. Sir, maayong hapon. Maayong hapon sa tanan, lalo na sa mga manonood ng inyong programa. So, kung nakainomdom mo, siya mo hipis Danao kaniadto. Oh, nya karon na siya sa Lapu-Lapu, ha. So karon, lain sa nato nga bisita, siya maoy hipis sa Police Strategy Management Unit sa Lapu-Lapu City Police Office. Kung katong posisyon ni Ma'am Villaro ganina, mo sa ni iyang posisyon karon, no? Yes. Siya mo ay nagdani ini itawag og City Police Strategy Management Unit sa LCPO. Wala ay kundi si Lieutenant Colonel Rex Muslares. Sir, magandang hapon. Magandang hapon, sir, sa lahat po ng mga tagapakinig ng CCTN Broadcast Network under ng episode ng ating PRO7 Action Files. Magandang hapon po sa inyo lahat. Unya, karong hapon na, ang ato ang
bisita, usa ni siya sa mga membro sa Advisory Council sa Lapu-Lapu City Police Office. Active ni siya nga membro kay wa gyud makalugar. Bisag unsang paningkamot sa ilahang chairman, wa man gyud makalugar sa muna nga siya mo'y gipada diri nato karon o mo represent sa ilang chairman isip sa Advisory Council. Siya si Erwin Clavano sa Lapu-Lapu City Police Office. Yan mo'y usa sa mga membro sa Advisory Council. Sir, maying hapon. Maying hapon, Sir Dennis. Dagang salamat nga sa invitation nga mong gisend diri namo sa Police Advisory Council sa Lapu-Lapu to appear in your program PRO7 Action Files. Utana na ko sir, asa man dapit sa inyo sa Lapu-Lapu? Different places na ko nagpuyo sa Lapu-Lapu, sir, for 32 years. Asa man sa... First, Punta Engaño, then Poblacion, then Looc, then at least nga nagkaron permanently na jud as Kalawisan. Kalawisan. Yeah. Kaning mga inani kaning imuhang kuan sa naon ba? Taga Lapu-Lapu gid, pamilya gid ako sa Lapu-Lapu no muna nga na kanang sa Kalawisan, as Kanghulaw, nas Looc, kanang Poblasyon, no daghan kitag makailada kay taga Paho masag ko, no? Paho amoa. No? Off the record, sir, imong papag ako used to work before together. Sa General Milling? Yes. Mao lagi na. Mo bitaw na sige ko kuno kitaan. Gamay pa ka, sir, kita katulog baon sa yang. Bulboy pa ko ato. Bulboy pa ka sa tennis. Mao lagi na. Walay daan pa jud ko kay sigog tan-aw ko kitaan ko man na. So ana taon ko papa, no? Matay na yung taon. So salamat kayo no nga nakita ta pag-usab niya. May kay imo kong gipahinumduman anak kay familiar ina ko imong naong gyud. Okay? So dita maglangan si Rickly, kumusta ang ato ang Dakbayan sa Lapu-Lapu? Kumusta unsa ka-active ang ato ang Advisory Council? Well, yung ating Advisory Council, laging kasama yan ng LCPO sa paglaban sa mga krimen. Actually, through the coordination and collaboration with the Advisory Council, yung brainchild talaga nung ating programa, yung kapatid, which is yung kapatid program, yung brainchild natin si ating City Director, si Colonel Lim, Elmer S. Lim. So, linaunch namin itong kapatid program. So, dito sa atin, mostly sa Philippines, yung drug problem natin sabihin natin, medyo severe na. So, ang ating panlaban dyan, ginagawa natin yung ating supply reduction, demand reduction, rehabilitation, and integration. Kining kapatid nga programa, brainchild ni Sir Lim. Yes. Okay? Unya, kining kapatid, unsay role no sa Advisory Council niining maong inyong programa kay nakita nako ang epektibo sab ni no? Epektibo ni sa imong gikaingon demand reduction, supply reduction, inana tanan no pagsumpo sa illegal nga drugs tungod kay kanumdum ko mga naging semana mo siguro naging mga nakalabay mga pila ka semana ningon to si kana gani nga atong mayor diha nga paspasan na to kay barang nakabantay siya nga nisiaw na sa kuno ang drugs sa Lapu-Lapu kay maturan na daghang mag-positive ini ka drug test no mga surprise daghang mag-positive niya nasa iwan madakpan daghan sa madakpan so Sir Clavano, unsay participation ini sa ato ang grupo? Ang participation namo diya sa Police Advisory Council mao ni assess mi sa PNP sa programa nga BIDA. Ni assess mi sa kasimbayanan and then nagkuan mi sa PNP sa moral and spiritual aspects ilang life and then ang mga surrendery o katong mga IDAS among gi-undergo sila og program na after sila ka-recover, ma-rehabilitate, gitagaan mo sila job opportunity sa usa sa member sa business sa Lapu-Lapu Advisory Council para makatrabaho sila so that they will be not enticed to return back to drug addiction or drug peddling para doon na sila source of income nga ilang mahimo. Lain-lain no Sir Muslares no makabantay ta ang tungod sa Mandawi ganina more on mga outreach po nila ha no well I'm sure na apo na sa inyo ha po gihimo po ninyo but akong namatikdan sa inyo ha more on kuan ninyo ha kanang focus mo sa doon mo gifokusan nga problema nga mao ang dugas. Opo sir. Actually the creation of the kapatid program,
it is in line with the SILG BIDA program, which is the Buhay Ingatan Drugay Ayawan. Okay. In relation to the 5 focus agenda of the PNP, so nai-relate din po siya dahil the outcome of the BIDA program ng ating SILG ay lahat po ng mga nasa listahan na yung mga personalities na link doon sa pinagbabawal na gamot. So, yun isa sa programa doon na mabigyan sila ng panibagong buhay o sa kabilang buhay magbagong nawa. Ay stay mabigyan na dito. Kasi kasi sila po ay binibigyan ng pagkakataon itong programa natin para mabigyan ng trabaho. Sabi nga ika ni Sir na kung sila ay naliligaw, i-rehabilitate natin according sa atin siya ni Lieutenant Colonel Ikli na ma-rehab sila or mabigyan sila ng hanap buhay. So itong kapatid program ay kumuha ng isang license sa chemist para turuan sila to enhance their skills na makapag-undergo sila ng training at sa kapag nagkapag-undergo sila, so binibigyan sila ng kung ano yung skills na kagaya ng welder, kagaya ng mga cosmetics sa ano nila. Tapos at the same time yung mayroong yung sa mga fisherman. So lahat po ng mga ito, yung outcome din nito, kung halimbawa nakapagbenta na sila yung paggawa ng sabon, so ang nagiging product po nito ay sa kanilang kabuhayan at the same time mayroon pong percentage doon po sa sa naging produkto. Tapos ang ano pa nito ay nagbe-benefit din po ang ating mga PNP personnel doon sa halimbawa mayroong mga medical assistance. So part din po siya doon sa napakaganda nitong programa na dapat yakapin po ito ng bawat station kasi even our city director si Colonel Lim ay personal mismo niya ito dinadala down to the barangay level to encourage them to participate na in an information to reduce fear and the prevalent crimes na nagaganap doon sa area na yun na para yung lahat ng mga naliligaw ng landas ay makipag-cooperate para mas mapabilis yung ating yung ating action doon sa komunidad at maramdaman nila itong anong klaseng programang mayroon tayo. Sir Ikli, katong giingon ni Sir nga nasoda diha katong 5 focus agenda sa DILG sa PNP inyo nang giso dito apil na dito sa inyong kapatid nga programa. Unsa man ni nga 5 focus nga imong giingon katong kasama sa 5 focus agenda as per CPS aside sa drugs. Yeah. Doon po siya pumapasok, sir, sa itong 5 focus agenda, pumapasok nitong kapatid program sa community engagement. Kasi yung naging outcome nitong programa ng kapatid program, kailangan natin ng community participation, collaboration. Unsa man ning 5 focus agenda, unsa man ning ang gipapokusan gyud sa PNP nga 5 ka mga agenda din. Actually, sir, isa doon, sir, yung aggressive and law enforcement operations. So, isa po yan ang nangungunan sa 5 focus of the Chief PNP. So, yung sumunod po dyan, yung personnel, moral and welfare ng ating mga personnel. Tapos yung integrity enhancement. At saka yung pang-apat po yan, yung information, communication and technology development. At saka yung the last is the community engagement. So lahat po nitong produkto na ito ay nakalinya po ang ating kapatid program. Sir Clavano. Yes, okay, padayon Sir Ikli. Nag-concentrate lang tayo doon sa community engagement kasi nga tinutukoy natin yun sa drugs problem natin, sa drug problem natin. So doon tayo tumutok sa community engagement. Kasi yung kapatid program, yung mga IDAS kasi natin, yung anti-illegal drugs advocates, hindi pwede puro pakulong-pakulong lang yan. So, kailangan bigyan natin sila ng hanap buhay para hindi na sila bumalik doon sa dati nilang ginagawa. So, in line with this, nag-raid din si Director natin, Colonel Lim, nung Chip Talk. Yung Chip Talk, kami mismo bumababa doon sa mga sitio, barangay sitio, kinakosor namin yung mga pasaway ba doon.
para yung mga pasaway na yun, malalaman nila, identify na kami ng police. So, hindi na sila pwedeng gumawa ng kalungan kasi identify na namin sila. So, aside from that, na sila na rin ginawa namin na mga taga-pamasid ba? Kasi sinasabi namin doon, ito yung barangay nyo, sarili nyo to. So, dapat mahalin nyo to. So, kaya yung Chief Talk, yung kapatid program, so lahat ng programa natin yan, malaking tulong para mapanatitiba natin yung peace and order. Kasi pag nawala yung mga pasaway na yan, wala na tayong problema. Yeah. Sir Clabano, about ang sa 5 focus agenda, asa man mo dapit ni focus po doon ni aning dapita og asa mo nga himong epektibo aning dapita doon ay ginganlan katong moral recovery no, moral recovery maigo po ni dili lang ni sa ato ang mga surrenderer sa mga community kundi apply po ni nato dili po sa ato ang kapulisan mismo, di ba? So asa man mo dihang dapita ni focus sa pagkakaron? Naami program sa Isig Police Station o diya mismo sa main office nila kanang swim. Weekly na nila nga it's a Bible study form of among the policemen. Doon na sila monthly nasa monthly nga kanang religious activity nga sponsored by respective police station from 1 to 5 every month. And then doon na sa mga pastors or mga laymen nga moadto sa tagsag eskwelahan mo conduct pud sila og Bible study and Christian values teachings dito sa mga batanon. So kini imong tanang gipanganlan puro ni siya activity sa PNP at the same time inyong gisuportahan isip mga membro sa advisory council. Yes, tinaw na. And then sa community based kami sad naami nag-assess sa whole Lapu-Lapu City with the mainland and the Olango on different aspect. Doon ay police station, doon ay rehabilitation, renovation, repainting, repair, donations of the aircons, computers, tables and chairs from different sectors of the society, people that are have love for the police at the same time for the love for the Lapu-Lapu, for the betterment of the peace and order and safety. Kaya di ako Lapu-Lapu, it is known as a tourist destination. That is why called historic resort city. Tourists from the local and the foreigners, the first place nga ilang tungban jud kumari lag Cebu is Lapu-Lapu through the Mactan Cebu International Airport. So the PNP to the to the support of the LGU from Mayor Ahong Chan and from the Congressman Cindy Chan, nagpakita jud nga ang Lapu-Lapu is a best place to stay and also to engage business. Lapu-Lapu, as you know, Sir Dennis, number 2 siya in lowest crime rate of all the Central Visayas. Siya. And then, awardee sa niya Silver Award for 2024, 2016, and 2019. So, ang Lapu-Lapu is a growing city. Now, based on the statistics sa Lapu-Lapu, we are now around 600 population. And in this 600 population, we have only 5 stations, police station. 1 in Olango, 2, 3, 4, and 5 is located in the mainland. Now, as a community partnership with the police, we are working for establishment of the Police Station 6. Asa man yung butang? Adto sa Babag. Babag, boundary between Cordoba. Kanabutang ng bridge, going to the third bridge. Yan sa may mulangkob ani nga mga barangay. Ang mulangkob ani is Kalawisan, Kanhulaw, Look, and Babag. Okay. Aron ang Station 3 nga nasa Gunob, maluagan siya gamay. Madi-congest siya kay it is the biggest police station sa Lapu-Lapu. Taas ang iyang crime rate, taas po din yung index o non-index crimes. Unya, Gunob, Paho, and poblasyon is a big enough to cover. So dili niya makuha ng other barangay. Muna nga, we are working with the local government of Babag through Barangay Captain Manayon, at the same time with the PNP, with Colonel Lim, and with the region, General Aberin, and with the local government, yung ma-establish ng Police Station 6. And that will be a very, very good project initiated by the Council sa among term. Kaya we're only 2 years term naman me. After that, there will be nominations from different sectors of the society. So sana may update ani ron sa Rickly? Anong update ngayon? As of now, we're just waiting for the transfer of the yung nag-occupy doon sa isang lugar kasi ano yun yung
in their ano din yung eskwelahan ng mga Daycare center. Yung daycare center kasi sir, ililipat nila yun sa ibang lugar which is nasa area din ng barangay. So, pagka nailipat na yung daycare center na yun, that's the time na pwede natin i-occupy yung establishment na yun. So, ang kuwang na to, ang station na lang, ngailangan kapunduhan. Yes, for the manpower, we have it, at saka yung mga capabilities and equipment, meron na tayo nun. So, kung nindot na, no? At least ka nang nanay plano. So, sa pa'y lain nga mga natabang sa to ang kining advisory council sa Eclipse. Well, yung mga sinabi ni advisor council natin, which is yung mga swim, malaking bagay sa mga pulis kasi weekly meron tayong swim na tinatawag. So, kailangan kasi yung pulis, dapat nga daily, at isa karinig ng sa Bible study ba yan? Para ma-align sila palagi dahil sa way ba ng trabaho natin. So, malaking bagay yun. How about sa Muslares, kining ilahang katuingingon niya, mga computer, mga tabang nga to sa mga police station, pag-repainting. So, I know nga kining project ka, inani lang ni Prodako kining tabang sa itong police station. Kaya kung PNP ra po'y saligan, lisod yung kaayo sab, no? Wa kayo budget para ani. Wala po. Sa totoo lang sir, malaking participation talaga dito at saka efforts na ginagawa ng ating advisory council. Kasi kung wala po sila, hindi natin to maisasagawa kagaya ng mga binabanggit ni sir kanina na mga donation ng mga computers na kailangan natin yan sa ating station. At the same time, hindi lang po doon sir nagtatapos ang kanilang contribution, which is the Kabalikat building. Sila rin po ang naisagawa po yung building under ng opisina ngayon ng investigation section ay galing din po ang effort sa ating advisory council. Ng bagong building karon? Building sa likod po. At the same time po sir, lahat po ng yung training room natin, also the efforts coming from the advisory council. Yung admin po natin, pati yung mga other offices na nasa second floor ng Lapu-Lapu City Police Office, yung mga anong tawag nito, yung parang binago na nila, yung building, pininturahan, lahat po na yan ay galing po sa kanila. So sila po ang makinarya dito kasi yung PNP, hindi man tayo pwedeng makapag-direct ng funding dahil talagang dadaan pa po yan sa proseso na matagal po. So with the help of the advisory council, sa kanila tayo naisagawa ng mas maaga pa yung ating mga project. So naging positive response naman at naging outcome ng ating mga project dahil po sa kanila. Kaya maraming salamat po sa ating advisory council. Direct kumusta man ang ato asab nga kuan kanang ato ang mga krimen diha, no? Kay kanina focus kita sa ato ang drugs, no? About sa uban nga mga krimen like makawat, pusil, or sugal. Yes, actually sir, ang Lapu-Lapu City Police Office is the most peaceful city within the Tri-Cities. Yung ating diyang index crime, tsaka yung ating focus crime dyan minimal naman. Tsaka manageable naman. Sir Clabano, unsa pa ilain ninyo nga mga plano? So far, for the last year, naka-procure naka-ask assistance sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Kaya ang Lapu-Lapu is surrounded by water, tubig, dagat. So, problema kanang illegal fishing. So, nakapangayo tag usa ka pamboat to be used sa Olanggot nga among gi-turn over dito sa Barangay San Vicente para gamiton sa Maritime Police ug sa bantay dagat. And then, naka-initiate po ng Advisory Council og first Colonel Lim City Director Shoot Fist Contest. Naka-generate tag 500,000 pesos donations from different sectors sa Lapu-Lapu City businesses, friends, and some other donors. Giturn over sa police sa Lapu-Lapu Police Office dito ni Colonel Lim para ma-utilize, magamit nila sa ilang needs, immediate needs. Kay ang ilang budget is yearly, annually, dugay. So, kato nagamit. And then, ang ilang CFMSC, ang ilang comfort room,
himuan din sila. Gitaro nga ilang comfort room, gitaro, gipanindot, ang station 2 sa Mactan, Barangay Mactan. I-constructan sila ko galingong comfort room kay dagat ba nang luyo sa ilang police station. So diretso lang nya makabayulit sa environmental laws. So kuan na sila. Ang amo lang is we are ongoing coordination, cooperation and collaboration sa taga Lapu-Lapu Police Office kung unsay ilang needs kami sa ng advisory council mo provide or mangita pa maagi always na dunay mga pribadong sektor or mga negosyante nga inyong masangpit nga andam mutabang sa PNP. Kana dyan mo ba kay every 2 months doon na dyan may meeting among the advisory council members with the PNP and then amo dia i-laid out na dia unsay naa kinahanglanon o problema needs to be acted upon nga naa pud mi maka-participate mo mi advisory. Kay di lang kami mag-advise siglag advice but we do also our part in action also. So usa na niya na kanang inyuhang mga outreach program tinod mga feeding, school supplies and then do na sa gitawag o kanang kabuhayan program kay naay usa ka members sa advisory council do na sa business dako yung business about kanang fresh meats. So magkinahanglan siya mga tao nga mo ay mo deliver, mo cut, mo slaughter sa mga livestock. Iyan ang patrabawon. And then doon na siya gitawag ko kanang sa mga kababayan kanang sila mo cutter, sila mo luto kung doon ay mag-program, doon ay mag-activities nga needs o catering. Tagaan sila og list of menus o niya, tagaan sila og puhunan para ilang magamit o resupply nila name order. Sige. So sa kon lang gikaingon lapas man taga ganina ako sa ning lapason pod og mga 5 minutos lang kay nilapan maiko ko sa ta ato gining bahigon kay patas man ta. Ingon la dali sa ganina mo gipalapas kami mo nagkuha nga mua. So ako gyapon ning palapason gyapon tungod og alang ninyong mga bisita na gikas Lapu-Lapu, no? So sige, tagaan na po ni gayon si Sir Ikli sa paghatag sa iyang parting statement o sa iyang mensahe para sa tuang mga natan-aw karon diha sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Okay, thank you, sir. In behalf of our City Director, Police Colonel Elmer S. Lim, we would like to thank Pro 7 Action Files for inviting us here para maipakita natin sa mga tao, maipaalam natin yung ating mga ginagawa para sa mga tao dyan sa Lapu-Lapu. At papasalamat din po kami sa lahat ng mga upunganon sa ating community. Kasi kung wala yung community natin, hindi kaya lahat ng pulis, kampanan. Para mapanatili natin yung kaayusan or peace and order dyan sa Lapu-Lapu. Maraming salamat po. Ang atoang pangayog mensahe usab ang atoang hipi no sa Police Strategy Management Unit diya sa Lapu-Lapu si Lieutenant Colonel Rex Muslares, sir. Sir, ang ating mga tagapanood lalong-lalo sa bayan ng Lapu-Lapu City. So we encourage na maging active yung kanilang participation sa PNP para mas madali natin na sugpuin ang mga illegal na kasalukuyang nagaganap sa bayan. Huwag kayo mag-atubiling lumapit sa ating station na isumbong kaagad para mabigyan natin ng aksyon. At lalong-lalo na rin po sa ating members of the Advisory Council na sana huwag silang magsasawa. Ipagpatuloy nila kung ano yung nasimulan para lalo natin paigtingin yung programa natin para mas marami pa tayong project na magaganap at magagawa at maging productive later on. Yun lang po. Sige. Sir Clavano, ang imuhang Sir Erwin Clavano, ang imuhang mensahe para sa to ang mga taga-Dakbayan sa Lapu-Lapu. Ang mensahe nako sa akong fellow upunganon or Lapu-Lapuhanon. Ang atong PNP naglihok nagtrabaho sa ilang mandate which is to protect and serve. Kami po sa Advisory Council, naami silang luyo. Magpaluyo mi sa tanan nilang mga buluhaton nga kayuhan natong tanan diya sa Lapu-Lapu City. Walay mahimo ang pulis kung wala kita po'y support kita nga sa komunidad. So, sa among bahin, amos lang suportaran para sa kayuhan natong tanan. So, in behalf of the Chairman of Lapu-Lapu City Police Advisory Council, Reverend Dr. Robert Pipino, o sa
Vice Chairman Dr. Joseph Escrinia, Secretary Attorney Lisel Yamido, and the other members of the Advisory Council. Daghang salamat diya po sa atong Head of City Director, Colonel Elmer Lim, o sa iya mga staff, o sa tanan nga Police Station 5 COP, o sa taga LGU, o sa atong halangdong Mayor Ahong Chan, number 1 Mayor in Cebu, and Congresswoman Cindy King Chan, number 1 Congresswoman of the House of Congress. Daghang salamat. Okay. Alang nga itong nawahi sa pagtanaw nining ato ang programa, doon natay replay, no? Ugma, alas 9 hangtod sa alas 10 sa gabi. Mo na replay sa ato ang programa, ang PRO7 Action Files. Apan alang ni ato sad nga mga wa dayon makakita niya, ganahan mo tan-aw dayon, doon natay i-review ninyo, no? Ang ato ang FB Live sa PRO7 kay gi-live man ta karon daghang magtan-aw ni ato ni ana. So mo na nga salamat kayo Sir Rickley, ha. Thank you, sir. Yung pronouncer Muslares, salamat kayo. Sir Clavano, salamat kayo sanan. So kung oras nga na lang sa ako ang partner nining atong tulumanon nga ni akaron diri sa atong atubangan na busy kay tanan sige text wala en kundi si Lieutenant Colonel Maria Aurora Lagari Rayos. Kini na lang inyong ubos nga alagad Dennis Rigner Tabar. Ako moingon mayong hapon kanatong tanan. Next to God, next to God, next to God.